Ngayon, silipin natin itong shallow low pressure area dito sa may western section ng Palawan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. So meron nga tayong isang shallow low pressure area dito sa kanlurang bahagi ng Palawan. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa around 145 kilometers west o kanlurang bahagi ng Coron, Palawan. Shallow dahil mababaw lamang po ito o hindi po ganun kababa ang kanyang pressure. At hindi po natin ito inaasahang maging isang ganap na bagyo. Yan po ay posible lamang kumilos, pakanluran, hilagang kanluran, o papalayo sa ating bansa palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At meron ding possibility malusaw lamang dito sa may West Philippine Sea. Although isang shallow low pressure area, nagdadala pa rin po ito ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Itong ating low pressure area ay nakapaloob pa rin doon sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Kasama niyan ang mga grupo ng kaulapan dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at kasama na rin po dyan ang bagyo na nasa labas din ng ating PAR. Puntahan muna natin yan. So meron nga tayong bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na dating nakapaloob sa ating Intertropical Convergence Zone. Ayon sa Pag-asa, ito po ay nasa Tropical Depression category na may lakas na hangin na umabot sa 55 km/h, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 km/h. Napakalayo na po nito sa ating bansa at nasa around 2,500 km ang layo mula dito sa eastern section ng extreme northern Luzon. So hindi po natin ito inaasahang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at wala rin po tayong inaasahang maging direct effect nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito po ay kikilos lamang pahilaga patungo dito sa southeastern section ng Japan. Maliban dito sa bagyo, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung grupo ng kaulapan na katabi nito ay designated na ng JTWC ng US as 90W Invest o isa rin po itong low pressure area. Pero kagaya ng bagyo na nandito sa labas ng ating PAR, hindi rin po natin ito inaasahang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng maging trough lamang o extension nitong bagyo sa labas. So posible rin po itong malusaw at wala rin po itong magiging direktang epekto sa ating bansa. Pero again, ito pong mga low pressure area at bagyo na ito ay nakapaloob doon sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone na nananatiling aktibo sa ngayon. Dahil pa rin dito sa trough nitong ating binabantayang shallow low pressure area at sa mga kaulapan nito, asahan pa rin po natin ng maulap na panahon at medyo mataas na tsansa ng pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Mimaropa. Although minsan nagpapakita naman po ang araw. Mostly overcast o maulap din po ang panahon natin at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms dito sa malaking bahagi ng Bicol region, kasama na po dyan ang area ng Calabarzon. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito sa Metro Manila na kung saan minsan sumisilip ang araw pero mostly maulap po ang ating panahon at nakakaranas din po tayo ng mangilang-ilang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Samantalang may mga flare-ups din tayo ng mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Central Luzon. Yan po ay mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan o kung minsan meron din po tayong mga thunderstorms dyan. Again, kapag meron po tayong thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan na minsan ay may kasama rin pong pagkulog at pagkidlat. Samantalang maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, maliban lang sa mga isolated o localized na pag-ulan o thunderstorms na kadalasan nangyayari tuwing hapon o gabi. So again, although shallow o mababaw na low pressure area, meron pa rin po itong epekto at nagbibigay pa rin po ito ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya again, mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible effects ng mga pag-ulan ito, especially kapag meron tayong mga nararanasang thunderstorms. Minsan may kasama rin po yan na pabugso-bugsong hangin at mga malalakas na pagkulog at pagkidlat. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.